Battery ni Honda Click. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay tungkol lahat sa battery. Sasagutin natin yung mga tanong na kung paano natin malalaman kung healthy pa ang ating battery at kung saan ito nakapwesto at ano yung gagawin natin kapag hindi na healthy ang ating battery, at sasagutin na rin natin yung katanungan na kung mababasa ba ang ating battery sa panahon na lumubog ito sa baha. Ang lahat ng yan sasagutin natin pagkatapos ng ating intro. So bago natin start yung mga katanungan, bakit nga ba kailangan natin panatilihing healthy yung battery or kailangan laging may charge yung ating battery ng ating Honda Click? Una po sa lahat, yung ating battery lamang yung nagpapagana sa ating starter. So kung mahina po yung ating battery, baka may chances po na hindi po natin mapagana yung starter at hindi po natin mapagana yung motor sa kadahilanan na rin na wala po siyang kickstart. So ang tanging bubuhay lang po sa ating motor ay yung ating electric start or yung push start. At alam naman din po natin na wala pong kickstart ang ating motor na Honda Click, kaya po walang ibang way para mapagana ang ating motor kundi ang ating electric start. Kaya kailangan natin panatilihing healthy palagi ang ating battery, guys. So yan, punta na po tayo sa ating unang tanong, guys. So paano natin malalaman kung healthy pa ba or hindi na healthy yung ating battery? So una, makikita natin siya visually sa pamamagitan ng ating panel gauge. So para makita po yung status ng ating battery, guys, tignan lang po natin tong ating panel gauge. Sa una, ito yung lilitaw yung total kilometers, di ba? So yan, para makita nyo yung battery level or yung voltmeter level nya, guys, click lang natin tong select ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Pagka click natin 4 na beses, guys, may lilitaw dito na number at may lilitaw dito na letter V, which is, ang ibig sabihin niyan ay volts. Yung volts kasi yung parang yun yung ano ng battery, yun yung sukatan ng lakas nya. Tapos ito yung logo ng battery. So yan, malaman nyo na ito yung voltmeter natin. So paano natin malaman sa pamamagitan niyan kung healthy pa ba or hindi yung ating battery? So ito lang tatandaan nyo dito, guys. May iseset tayong number para hindi kayo malito, at yun na lang tatandaan nyo para malaman nyo kung kailangan nyong palitan yung inyong battery. Pagkabukas natin ng motor, tapos hindi pa umaandar, hindi pa tayo naka-electric start, ang kailangan na voltahe ng ating battery ay above 10.5. So tandaan nyo yun, guys, 10.5. Yun lang yung number na tatandaan nyo. Kapag yung battery voltage nyo ay bumaba pa sa 10.5, ibig sabihin nun, mahina na ang inyong battery. Mahina na, kumbaga kulang na siya sa lakas. So halimbawa, guys, 10.5 na or mahigit sa 10.5 na ang inyong voltahe ng baterya. Ibig sabihin na ba nun, healthy pa rin ba yung battery mo? May dalawang instances po na baka hindi po or baka oo. Kasi meron pa tayong isang gagawin para malaman kung nagcha-charge ba yung ating battery or maganda pa yung kondisyon niya. Kapag ini-start po natin ang ating motor, gagalaw pa po ang ating battery at tataas pa po ang kanyang voltahe. So take note, kanina nasa 11 point something lang yan, pero ngayon maabot na siya ng 14. Ibig sabihin nun, guys, nagcha-charge po ang ating battery. So kapag may case po na yung battery level nyo ay bumaba pagkatapos nyong i-start ang inyong motor, ibig sabihin nun may depekto na ang inyong baterya at baka need nang palitan yan or need nang i-recharge dahil hindi na po siya nagcha-charge mag-isa. Then ito naman yung titingnan natin pagka-start ng makina. So una, kailangan umangat siya sa pinaka-baseline niya.
Then, kailangan umabot siya guys hanggang sa 14.2. So, pinakasagad na siguro natin is 13.5. So, kung in-start nyo yung makina nyo at hindi siya umabot ng 13.5 man lang, mahina na po yung battery nyo. Kailangan umabot po siya ng 13.5 hanggang 14.2 pagka-start nyo po ng makina ha. Take note, pagka-start ng makina na yon. So, pangalawa guys, magre-rely naman tayo sa dito sa panel gauge, dito sa indicator sa taas. Kung makikita nyo yung last vlog ko guys, yung mga reset vlog ko, may sinabi ako dito na parang logo ng battery. Logo ng battery na kapag humina na yung battery, magpupula yan. So, bukod dito sa pagtingin natin sa voltage meter guys, pwede rin natin malaman na mahina na or kailangan ng palitan yung battery sa pamamagitan nitong pagpula. Kasi magpupula lang yung part na to guys, yung battery meter natin dito sa taas kapag mahina na yung battery. So yun, may dalawang option tayo. Dito kasi sa option dito na titingnan natin yung voltahe guys, parang malalaman pa lang natin na warning or malapit na siyang maubos. Malapit na siyang malapit na siyang humina yung battery natin. Pero dito guys, malalaman na talaga natin na kailangan na talaga natin siyang palitan. So, ito yung first warning natin guys para malaman natin kung need ng palitan yung battery or recharge. Dito naman sa battery meter, ito na indikasyon na need na talaga nating palitan. So, bago tayo umabot na magpula pa to guys, bantayan na natin to para hindi na tayo umabot na baka biglang magpula to tapos tumirik tayo sa daan, hindi na may start yung ating makina. So, yun yung kahalagahan kung bakit need pa rin nating tignan to kahit meron na tayong battery meter dito or battery indicator meter dito. Ayun guys, ulitin ko, tandaan nyo, nagpupula po yan kapag need na nating palitan yung battery or i-recharge. So, yun po yung dahilan or yun po yung mga paraan para malaman natin kung healthy pa or palitin na ang ating mga baterya ni Honda Click. So usually sa mga bagong bili, syempre healthy pa yung inyong battery, wala pa kayong dapat ipag-alala dyan or hindi nyo pa dapat laging i-check. Kasi pagka-salpak ng manufacturer ni Honda sa battery natin, healthy pa yan. So aabutin lang ng siguro mga 2 to 3 years bago humina yan. Pero mas maganda na i-check nyo pa rin regularly para alam nyo yung voltahe ng battery nyo guys. So yun, question number 1, voltahe. So yun, pangalawang tanong natin ay kung saan nakapwesto yung battery ni Honda Click. So guys, ang battery ni Honda Click, di tulad ng mga ibang motor, ay nakapwesto po dito sa ating footrest, which is talagang dumihin naman ng sobra. So kung makikita nyo sa akin, may alikabok pa dahil inaapakan. Yung iba guys, naglalagay sila ng footrest dito para matakpan to. Yung footrest yung parang cover or floor mat natin dito sa pinaka-apakan ni Honda Click. So dito po nakapwesto ang ating battery. So isama na rin natin kung paano nga ba siya buksan. So ito guys, papakita ko sa inyo. So kagaya na sinabi ko kanina guys, nandito ang ating battery. So kung may crash guard po ang inyong Honda Click, kailangan nyo munang tanggalin yung part na to tsaka yung part na to. Pero kung wala naman siyang crash guard, diretso na kayo dito. Nakaharang po kasi yung crash guard banda dito. So ayan, baka hindi po natin siya mabuksan. So next step, ito may Phillips tayo. Ito yung gagamitin natin dito guys, Phillips positive. So need lang natin siyang ikutin para bumukas. So ayan, dito nakalagay pagka open natin to. Tapos sa mga may nakita akong tanong din guys, kung nababasa ba yung battery natin dahil dito siya nakalagay. So eto, sasagutin po natin yan pagkabukas po natin dito. Explain po natin kung bakit hindi po siya or kung nababasa nga po talaga siya.
So yan, papatunayan natin. Ayan. Ayan, gumamit lang ako ng flat screw para iangat guys, kasi medyo mahirap siya. So kung makikita nyo po, puro alikabok na yung akin, no? Dahil nga po nasa footrest siya, hindi po natin maiiwasan yung mga ganyang case. So ayan, makikita po natin itong part na to. Itong part po na to ay hindi pa po yan mismo yung ating battery. Yan po ay takip pa lamang ng ating battery guys. So yan, kakalakwitin din ulit natin to para makuha tong part na to. So tanggalin muna natin itong red part kasi nakakalakwit pala siya dito. Tanggalin lang natin yan. Ayan, iusog lang natin siya. So yan. Tapos angatin natin. So yan. Sa tanong po na saan nakapwesto yung battery, ito po alam na natin. Sa tanong po na nababasa po ba ang ating battery or delikado ba siya na nandito? Para sagutin po yan, ang sagot po ay hindi. Kung makikita nyo po itong cover nya guys, which is talagang nakapaikot siya, saktong sakto sa hulma ng ating battery, hindi po siya nababasa dahil meron nga po siyang ganito. What if naman po kung binaha or lumubog? Una po sa lahat, kung baha po, hindi nyo po kailangan suungin yung baha. Pero in case man po na lumusong kayo sa baha at na lubog itong part na to, hindi rin po mababasa ang inyong battery. Bakit? Kasi po may effect na kapag lumubog po itong part na to, hindi po siya magkakaroon po ng effect na yung tubig hindi siya papasok sa loob at dahil magkakahangin po muna siya. So mamaya papakita ko kung paano nga ba yun, kung magkakatubig nga ba ito kapag nilubog. So papakita natin maya maya. So ito yung ating battery guys. Tapos dito na papasok ang ating huling tanong. Ano yung kailangan nating gawin kapag mahina na yung ating battery or hindi na siya healthy? So ayun, kapag nasa indicator natin na pula na siya guys, yun na yung nag-indicate na mahina na yung battery, or nakita natin sa voltage meter na mababa na yung voltahe at gusto na natin palitan. Unang-una yung gagawin is kukunin nyo ang inyong battery. Buksan nyo muna at kukunin nyo. Bakit nyo kukunin? Dahil dadalhin nyo siya dun sa motor shop or sa battery shop kung saan pwede nyo siyang ipa-recharge. Bali may dalawang options pala tayo. Una, pwede nyo siyang pa-recharge. Pangalawa is bibilin na kayo ng bago or papalitan nyo na siya. So nasa inyo po kung papa-recharge nyo lang or papalitan nyo. Sa pag-recharge po guys, pwede naman process yun. Kumbaga ang gagawin lang, ito pa rin naman yung battery nyo, lalagyan lang ng supply or power para magkaroon ulit ng tamang voltahe. May gagamiting equipment yung mga motor shop or yung mga battery shop or yung mga center kung saan nyo dadalhin to para dun nila i-charge. Tapos guys, may nabibili rin sa online na pang charge ng battery. So kung di ako nagkakamali, nasa 1K plus yun. Pwede kayong bumili para in case man na parang bumaba na yung voltahe ng battery nyo or parang malobat, gano'n na lang yung term, pwede nyo siyang i-charge DIY sa inyong sarili lang para hindi na kayo bili ng bili. Kasi mas makakatipid talaga kayo kapag i-recharge nyo yung battery nyo. Pwede naman po yun i-recharge. Yung sa pangalawang option naman guys, totally papalitan yung battery mo. So kung gusto mong palitan na yung battery mo, siguro advisable yun. Halimbawa na-recharge niya siya ng mga 5 beses, 10 beses, maraming beses na siyang na-recharge. So dahil kahit nare-recharge siya, hindi na siya umangat sa level niya, baka dun na kayo pwedeng magpalit pa lang. Pero yun, optional naman yan guys. Pwede kayo magpa-recharge muna kung ano pa lang naman, unang beses pa lang naman na bumaba yung voltahe niya. Pero pag maraming beses nang bumaba yung voltahe niya or maraming beses na siya na-recharge, pwede na kayo magpalit. Kumbaga sulit na yung battery na siya, parang maraming beses na siyang naubusan, nalagyan. So yun na yung time.
So, dadalhin nyo lang to. Meron tayong ano dito, dalawang connected cable or wire, which is yung isa is yung negative. May kita nyo naman negative, as yung isa positive. So, hindi nyo pwedeng pagbaligtarin to guys. Etong dalawang to, ito tsaka ito. Ito kasi kulay green yung wire nya. Tapos yung kabila, so ito pula yung wire nya, ito kulay green. So paano tanggalin yung battery? Basically, ito lang, dalawa lang yan guys. Ganyan lang yan guys. Nahihirapan kasi ako kasi isang kamay lang gamit ko dito. So yan, nakuha na natin yung isa. Tapos ito. Yan, ikot nyo lang guys, counterclockwise. Parang normal na ikot na pagtatanggal. So kapag natanggal na yung dalawa guys, pwede nyo na siyang hatakin. Ang gagamitin ko is kamay tapos daliri. Hindi nyo masusuksok yung buong kamay nyo. Tapos gamitan nyo ng buong pwersa. Yeah. Yeah. So, ito na yung battery. Ito na yung battery ng ating Honda Click. So, nakasulat do not open guys. Huwag nyong paglalaruan yan. Pag kinarge nila guys yan, dadalhin nyo tong buong ito. So, sasabihin nyo, sir, pa-recharge po, ganyan. Mababa na kasi yung voltahe, ganito, ganyan. So, yun, ang gagawin nila, may mechanism or may device silang gagamitin para i-recharge to guys. So, yun. Tapos, kung gusto nyo naman, palitan guys, make sure na ka-size ng battery yung ipapalit nyo. Mas maganda rin na dalhin nyo to para sabihin nyo, sir, pabili ng battery, ganito po yung size, ganito po yung capacity, ganito po yung specs, para mas mas accurate yung ilalagay nyo, kasi baka bumili kayo medyo malaki pala dito or hindi niya capacity. So yun, para naman doon sa katanungan, balikan natin katanungan, nababasa nga ba yung ating battery? Ayan, kasi ganito yan, di ba? Nakaganyan. So, itetest natin guys. Papakita ko sa inyo kung mababasa talaga siya. So, to guys, para kagaya na sinabi ko kanina, titignan natin kung mababasa nga ba yung battery kapag nilubog natin sa baba. So, malalaman natin ito yung cover niya guys. So, itong cover, nilagyan ko siya ng bulak sa loob. Which is, ang case na mangyayari, paano kung lumubog to kasama yung battery? So, ito na lang cover yung ilulubog natin. Kasi ito naman yung pumoprotekta sa ating battery. So, ang case na to ay kapag lumubog yung ating motor sa baha, which is hindi naman natin dapat ilubog. Or kung umabot dito yung tubig, syempre lulubog yan. What if lumubog ang ating battery kasama tong cover? So, syempre itong cover na lang ilulubog natin. So yan, ito po nung tubig, balde ng tubig. So yan, the moment of truth, ilulubog natin siya dahan-dahan. Itong bulak guys, makikita nyo, tuyong-tuyo yan, walang bahit ng pagkabasa. So yan, ilulubog natin. Kapag nabasa yan, ibig sabihin, mapapasukan ng tubig ang ating motor kapag lumusong tayo sa baha. Pero ito, kung makikita nyo, lumubo siya ng konti, pero ito, angat natin. Yung nabasa lang, kung makikita nyo, ayan na, walang bahid ng bias. Yung nabasa lang is yung part ng ilalim. Pero yung part ng taas, hindi siya nabasa guys. So, what if matagal nakalubog? Yung iba kasi guys, dinadaya. Pero ito sa atin walang daya. Take note na nilubog ko pa lang siya sakto sa level ng sakto sa level ng tubig. Kasi the more na binababa ko siya guys, may lumalabas siya na bula or yung hangin, which is napapasukan lalo. Pero kapag binaba ko pa siya guys, ayun, sa the point na nilubog ko siya ng husto, or if ever man ganyan kalalim na yung sinuong yung baha guys, ayan na, ganyang kalalim, siguro mga kalahating dangkal yan na. Ayan, case to case basis kasi
Ayan, kalahating dangkal yung lalim niya from the top. Tignan natin kung nabasa. Ayun guys, hindi pa rin nabasa yung pinaka taas na part ng bulak kung makikita nyo. Pero yung pinakababang part, nabasa. So yan, hindi tayo magiging bias, nabasa yung babang part. Which is, hindi rin naman makaka-apekto kasi wala naman dito yung wiring. So yung battery natin, safe siya sa taas, sa baba. Okay pa, hindi pa siya mababasa. What if, nilubog natin ng isang dangkal yung lalim? Ito tuyo pa rin yung taas guys, kung makikita nyo tuyong-tuyo yan. Walang bahid ng basa. Ito yung basa, yung sa baba. Sige, lubog natin. Mga isang dangkal guys. Ang case nito kapag isang dangkal yung lalim ng bahang sinuong nyo lalim na nun guys. Saan na kayo pumunta nun? Ayan, may lumabas siya na hangin. Ibig sabihin may pumapasok na tubig sa loob. The more kasi na lumalalim yung sinusuong natin baha, the more pressure na mapapasukan itong natin, itong battery. So yan guys, malalim yan, mga isang dangkal yan, tansya ko. So yan, iangat natin. So kung makikita nyo, talagang yung ilalim na part lang yung nababasa, which is safe kasi hindi naman mapapasukan yung buong yung buong cover nito kaya safe pa rin naman siya. So hindi siya napasukan, tuyo pa rin yung bulak natin guys. So yun, makikita nyo, tuyong tuyo. Kahit yung bahang susuungin nyo is isang dangkal yung lalim. Pero baka hindi kayo maniwala na kapag lumubog lang. What if dahan-dahang lumulubog etong natin, ano yung mangyayari? So sa case na yon, meron tayong batya dito. So diyan sa batya na yan, dahan-dahan nating lalagyan ng tubig. Tapos makikita natin kung mapapasukan nga ba siya ng tubig. So yun, kasi baka hindi kayo maniwala na kapag lumubog lang. What if dahan-dahan lumulubog? So yan, para mapanatag din kayo, gagawin natin, papalitan natin yung bulak. Tapos dahan-dahan natin bubuhusan guys. So ito guys, kung makikita nyo, nagpalit tayo ng bulak. Makikita nyo yung bulak natin, tuyo na ulit yan. Ayan, walang bahid ng basa. Ang case naman ngayon, what if dahan-dahan lumulubog yung ating motor? Baka kasi maniwala lang kayo kapag nilubog ng todo. So ito, ayan, para hindi siya umangat, patungan natin ito. So siguro yung tubig na natin hanggang dito, hanggang lang dito, para mapatunayan natin kung lulubog nga or mababasa yung loob. So ayan, dahan-dahan nating lalagyan ng tubig guys. Baka kasi iba yung magaganap kapag dahan-dahang lumulubog yung ating motor. So kung makikita nyo, halos ka-level na ng ating cover. So tatanggalin natin yung battery, titignan natin pagkaangat kung ano yung sitwasyon. Tsaka yung pabigat. Wait lang, dahan-dahan. Ayan. Tignan natin kung nabasa nga yung bulak. Ito, the moment of truth. So kayo, anong expect nyo kung nabasa ba o hindi? So yun, kagaya ng kanina, nabasa lang yung part na baba. Pero itong part na to, sa level na mga 2 inches, hindi basa yung bulak. So ganun din siya guys, kaparehas ng kapag nilubog natin. At saka kapag dahan-dahan nating nilagyan ng tubig, hindi lulubog yung part ng battery. Lalo na ito yung part na ilalim niya guys. Ito siya, naka safety. Tapos if ever man umahon na kayo sa baha, syempre nalagyan ng tubig yun sa loob. Ito yon, yung part na malalagyan ng tubig. If ever umahon na kayo sa baha, may butas yan guys, which is dyan bababa yung tubig. Dyan lulusot yung tubig papunta sa pinakailalim ng motor. So sa part na lumusong na kayo sa baha, na hanggang sa mga isang dangkal or medyo malalim na, kaya pa nitong cover na kontrahin or protektahan yung battery. So sa part na yon, dito lang yun sa part na yon, sa linya na to, kaya niyang
i-safety yung ating battery hanggang sa linya na yan. Pero the time na ayan, kung makikita nyo wala namang mababasa dyan bukod sa battery, which is yung pinaka ilalim na part lang. Kapag umabot na kayo sa time na umahon na kayo, lulusot naman yung tubig dyan, which is bababa siya kagaya na sinabi ko kanina. So yun yung part na hindi masisira yung battery natin kapag lumusong tayo sa baha. Lalo na itong wire guys, hindi na aabutan yan. Nandito na yan sa pinaka-top ng cover. Hindi na siya abutan ng tubig in case man. Pero guys, hindi nyo kailangang ilubog yung inyong motor sa baha. So if ever man case. Pero kung ulan lang guys, ulan. Ito naman, explain natin. Kapag ulan lang, tubig ulan lang yung papasok. So yan, explain na rin natin sa part ng tubig ulan lang. Ang ating battery ay naka-design para hindi siya mabasa ng mga falling water. Paano? Kung makikita nyo, etong may ano na to, naka-recess siya ng konti. Wait lang Naka-recess po kasi siya ng konti. Ibig sabihin nakaangat po yan ng konti. Kapag pumasok po yung tubig, kapag umulan po, halimbawa, ito po kasi yan diba? Ayan part na yan. Kapag umulan, syempre mababasa lang yung part na gilid, mapapasukan lang. Itong gilid, tsaka itong sa part na may tornilyo, syempre. Pero may butas din naman yung tornilyo. Kapag pumasok dyan yung tubig dito sa butas na to, sa paligid guys, ayan, sa paikot, ang mangyayari, dito siya sa part na gilid lang papasok. Hindi siya papasok sa loob kasi may harang na ayan, mga 3 mm siguro yung taas. Alikabok ng akin The point na may pumasok na tubig dito, aagos lang siya papunta dito sa butas, which is papunta na sa ilalim ng motor. Papunta na yan sa labas ng motor. Ganon din sa part na to, sa gilid. Ayan. Ang need lang natin, panatilihing malinis itong side na to. Hindi katulad ng akin na kailangan na talaga linisin para if ever man umulan or nabasa, dadaloy ng maayos yung tubig natin papunta dito. Diyan sa ilalim. Hindi na siya abot dito guys. Kapag lumubog na lang yung motor natin, dun natin i-expect. Pero the point na lumubog yung ating motor, hindi naman siya totally papasukan ng tubig dito guys. Kasi tignan nyo, ang cover pa lang nito guys, bukod dito, cover pa lang nito, nakaprotekta na yung yung papasukan niya ng tubig Pag lumubog yan, dahan-dahan lang na mawawalan siya ng hangin. Dahil 'di ba? Dahil maliit lang yung butas na papasukan niya. So hindi naman mapupuno agad ng tubig yan pag nabaha. So yun yung kasagutan kung malalagyan nga ba ng tubig ang ating motor. Ang sagot po diyan ay hindi po. Safe na safe po yung motor natin kahit itapon nyo yan sa ilog guys. Depende na lang kung magpapatiwarik-warik yan. Yan. Safe na safe po. So yun po yung sagot guys. So ayun po, sana may natutunan kayo sa video natin ito na tungkol lahat sa battery. Yung kung ano yung mga process na gagawin nyo kapag hindi na siya healthy, kung nababasa nga ba siya. Ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. Tapos kung gusto niyo ng mga ganitong usapan about sa motor natin guys, especially sa Click, subscribe lang kayo para updated kayo sa lahat ng video. Ayun lang, the more you click, the more you know, usapang battery. Bye bye.